Ang private dining room sa Casa Florencia ay 3 buwan nang nakareserve. Ang 60 na kaarawan ni Mama ay dapat maging perpekto. 23 miyembro ng pamilya, mga mesang gawa sa Nara at mga sariwang orchid sa bawat upuan. 40 minuto nang nagkukuwento ang kapatid kong si Bea tungkol sa proseso ng pagpaplano sa sinumang gustong makinig. Dumating ako ng eksaktong oras, suot ang kulay abong bestida na tinawag minsan ni Mama na manang. Halos hindi man lang tumingin ang mga magulang ko nang pumasok ako. Abala si Papa sa pagpapakita ng bago niyang golf club sa bayaw ko. Si Mama naman ay hinahaplos ang susi ng bagong Toyota Fortuner ni Bea na parang isa itong mamahaling alahas. Fully loaded, pagmamalaki ni Bea sa ikatlong pagkakataon. Leather seats, panoramic sunroof, lahat na. Napag-usapan namin ni Eric na deserve naman namin ang maganda. Naupo ako sa dulo ng mesa, katabi ng 9 na taong gulang na anak ng pinsan ko. Nalunod na lunod sa kanyang tablet. Ang seating arrangement ay planadong-planado ayon kay Bea. Pinuwesto ako sa pinakamalayong lugar mula sa birthday girl habang nasa iisang kwarto pa rin kami. Dumating si Tito Tommy ng late ng 20 minuto, medyo hinihingal at tabingi ang kurbata. Siya ang nakababatang kapatid ni Papa, isang patent attorney na nakabase sa Singapore na umuuwi lang sa Pilipinas 2 beses sa isang taon. Nanatili kaming may komunikasyon sa email. Madalas kaming nagdidiskusyon tungkol sa intellectual property law na kailangan ko sa trabaho. Sorry. Grabe ang traffic sa EDSA. Sabi niya, sabay halik sa pisngi ni Mama bago inilibot ang tingin sa mesa. Lumiwanag ang mukha niya nang makita ako. Elena, nandyan ka pala. Halos tumakbo siya papunta sa dulo ng mesa. Nilagpasan ang bakanting upuan sa tabi ni Papa na nakalaan para sa kanya. Tito Tommy, sabi ko, at tumayo para yumakap. Kumusta ang buhay pagkatapos ng 3.8 milyon na patent sale? Tanong niya. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa saglit na katahimikan ng usapan. Ikinuwento ko sa mga partners ko ang tungkol sa moisture detection coating technology mo. Napakahusay na trabaho. Hindi lang tumahimik ang kwarto. Nanahimik ito sa paraang nakakabingi. Ang bibig ni Bea ay nakabuka sa kalagitnaan ng pagsasalita. Ang kwento tungkol sa Bluetooth ng kanyang Fortuner ay namatay sa kanyang mga labi. Ang baso ng wine ng bayaw ko ay tumigil sa ere. Ang kamay ni Papa ay nanigas sa baso ng tubig. Ang mukha ni Mama ay dumaan sa iba't ibang emosyon. Pagkalito, realisasyon, takot, at sa huli, isang desperadong pagtatangka na ngumiti. Anong patent? Pabulong niyang tanong. Pero ang boses niya ay narinig sa bawat sulok ng kwarto. Kalmado akong humigop ng wine. Hinayaang huminga ang sandali. Si Tito Tommy, na walang kamalay-malay sa bombang kakatapos lang niyang pasabugin, ay nagpatuloy nang may sigla. Ang mga aplikasyon nito sa agrikultura pa lang ay game-changing na at ang licensing deals na binuo mo, Elena. Babaguhin mo ang crop management sa mga lugar na laging tinatamaan ng tagtuyot. Nagbenta ka ng patent. Mabagal na sabi ni Papa. Bawat salita ay binibigkas ng maingat. Noong nakaraang Abril, simpleng sagot ko. Sa Agritech Solutions, nagsara ang deal noong 15. Noong nakaraang Abril, ulit ni Mama. Mahigpit ang hawak niya sa serbilyeta hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Halos, 1 taon na ang nakalipas. 11 buwan, kumpirma ko, nahanap ni Bea ang boses niya. Nagsisinungaling ka. Nagtatrabaho ka sa library. Isa akong research chemist sa Dendrite Solutions, sabi ko. 6 na taon na ako doon. Ang trabaho sa library ay noong tinatapos ko ang PhD program ko noong 2019. Pero ang sabi mo sa amin, simula ni Mama, wala akong sinabing nagtatrabaho ako sa library. Marahan kong putol. Noong binanggit ko ang research position ko sa Dendrite, ang sabi mo, mabuti naman. At iniba mo ang usapan papunta sa promotion ni Bea bilang assistant manager sa bangko. Itinigil ko na ang pagtatama sa inyo.
Pagkatapos ng pangatlong family dinner, palipat-lipat ang tingin ni Tito Tommy sa amin. Unti-unting pumapasok sa kanya ang katotohanan. Teka, hindi mo. Hindi nila alam? Hindi. Ano? Giit ni Papa. Na ang anak namin ay namumuhay pala sa isang sikretong buhay? Sikreto? Ibinaba ko ang baso ng wine. Pinadalan ko kayo pareho ng imbitasyon sa PhD graduation ko. Pinadalan ko kayo ng kopya ng dissertation ko. Nag-email ako nang matanggap ako sa Dendrite. Tumawag ako nang maaprubahan ang una kong patent. Ang sabi nyo, abala kayo sa housewarming party ni Bea. PhD. Lumiit ang boses ni Mama. May doctorate ka. Material Science at Chemical Engineering sa MIT. Nagtapos bilang summa cum laude. Lumingon ako kay Tito Tommy. Salamat sa pagtatanong tungkol sa patent. Ang kita sa lisensya ay lumalagpas sa inaasahan. Tinitignan namin ang karagdagang $1.2 million sa susunod na 3 taon mula sa mga secondary applications. Ang pinsan kong si Rachel na nakaupo sa gitna ng mesa ay nagsimulang tumawa. Hindi pa imbabaw na tawa, kundi totoong halakhak. Sorry, sabi niya habang humihinga ng malalim. Pero Tita Helen, sinabi mo sa akin noong Pasko na sa wakas ay may regular na trabaho na si Elena sa pag-aayos ng mga libro. Seryoso pa ang mukha mo nung sinabi mo yun. Akala ko. Tumingin si Mama kay Papa nang walang magawa. Mali ang akala nyo, sabi ni Tito Tommy. Lumabas na ang boses abogado niya. Ang patent ni Elena ay na-feature sa 3 industry journals. Siya ang keynote speaker sa International Polymer Conference sa Geneva noong nakaraang taon. Akala ko ay punong-puno kayo ng pagmamalaki. Dumating ang waiter, dala ang mga appetizers. Lumikha ito ng sapilitang normalidad habang ipinamamahagi ang mga plato. Walang gumalaw sa pagkain. Si Bea ang unang nakabawi, pilit na kinukuha ang kontrol. Well, that's great, Elena. Pero hindi pera ang lahat. Kami ni Eric, nakafocus kami sa work-life balance. Ang promotion ko bilang Senior Assistant Manager ay may kasamang tunay na responsibilidad sa pamumuno. Mukhang fulfilling yan. Tapat kong sabi, mas fulfilling kaysa sa pagbebenta lang ng patent at pagre-relax. Dagdag niya. Matalas ang ngiti. Gumawa ng tunog si Tito Tommy na parang nagpipigil ng tawa. Hindi nagre-relax si Elena. Siya ang kasalukuyang namumuno sa development team para sa isang biodegradable plastic alternative. Ang mga paunang resulta ay pambihira kung gagana ito ng malawakan. Tinitignan natin ang isang potensyal na revolusyon sa kalikasan. Kami, sabi ni Papa. Ang firm ko ang humahawak ng IP portfolio ni Elena, paliwanag ni Tito Tommy. Nagtatrabaho na kami nang magkasama mula pa noong 2nd year niya sa graduate school. Mayroon siyang 4 na patent na kasalukuyang nasa aplikasyon, 3 na aprubahan at lisensyado na at 2 pang nasa development. Ang $3.8 million sale ay, sa totoo lang, ang pinakamaliit niyang deal. Pinanood ko ng maigi ang mukha ng aking ina. Nagko-compute siya sa isip niya. Nakikita ko ito sa likod ng kanyang mga mata. Pinakamaliit mo? Naitanong niya. Ang moisture detection coating ay may limitadong aplikasyon, paliwanag ko. Ang naunang patent, ang self-healing polymer compound, ay nalisensyahan sa halagang $6.2 million sa 3 magkakaibang manufacturer. Pero nakakalat iyon sa mas mahabang panahon. Namumula na ang mukha ni Bea. Gusto mong maniwala kaming kumita ka ng mahigit $10 million? Hindi kumita. Pagtatama ko, licensed. At ang kabuuan ay mas malapit sa $14.7 million kung isasama mo ang royalty structures at consulting fees. Bagaman pagkatapos ng buwis at legal fees, mas mababa ang aktwal na halaga, ang katahimikan sa pagkakataong ito ay iba, mas mabigat. So, noong sinabi sa iyo ni Bea, noong nakaraang taon, na dapat mo nang isipin ang kumuha ng tunay na trabaho na may benefits. Sinabi mo sa akin na sinasayang ko ang potensyal ko. Direkta kong sinabi kay Bea. Sinabi mong 31 years old na ako
at wala man lang akong maipagmalaki. Iminungkahi mong mag-apply ako sa bangko kung saan ka nagtatrabaho dahil pwede mo akong ilakad. Gusto lang naman kitang tulungan? Mahinang sabi ni Bea. Gusto mo lang maramdaman na mas angat ka. Singit ni Rachel. Pinanood namin kayong lahat na gawin yon. Sa bawat family gathering, humahanap ka ng paraan para banggitin ang paghihirap ni Elena. Habang nagkukuwento tungkol sa management training mo, ibinaba ni Papa ang kanyang tinidor na lumikha ng matunog na lagutok. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Sinabi ko sa inyo. Sagot ko. Paulit-ulit, sa loob ng maraming taon. Hindi kayo interesadong makinig. Hindi patas yan? Sabi ni Mama. Lagi ka naming sinusuportahan. Napasinghal si Tito Tommy. Helen, with respect, nasa mga family dinner ako kung saan ipinakilala mo si Elena bilang isa pa naming anak habang gumugugol ka ng 20 minuto sa pagmamalaki sa career ni Bea. Noong Thanksgiving, 2 taon na ang nakakaraan? Hindi mo man lang binanggit si Elena sa toast ng pasasalamat mo. Ako, namatay, ang protesta ni Mama. Noong tumawag si Elena para sabihin sa akin ang tungkol sa deal sa Agritech, umiiyak siya. Patuloy ni Tito Tommy. Mas malumanay na ngayon ang boses. Hindi dahil sa saya. Umiiyak siya dahil sinubukan niyang sabihin sa inyong dalawa ang tungkol sa offer. At nilagay niyo siya sa speakerphone habang nanonood ng soccer game ng anak ni Bea. Ang sabi niyo, mabuti yan anak, at ibinaba niyo ang telepono nang hindi man lang nagtatanong. Naalala ko ang tawag na iyon. Nakatayo ako sa apartment ko hawak ang offer letter. Gustong ibahagi ang sandali sa mga magulang ko. Ang dial tone pagkatapos nilang ibaba ang telepono ay parang pisikal na sampal. Hindi namin alam na importante pala, sabi ni Papa. Ang $3.8 million offer ay hindi sapat na importante para makuha ang buong atensyon nyo? Tanong ni Tito Tommy. Tinulak ni Bea ang upuan niya paatras. Birthday dinner ito ni Mama. Pwede bang huwag muna natin itong pag-usapan ngayon? Tama ka, sabi ko, at tumayo na rin. Dumukot ako sa aking bag at naglabas ng isang sobre. Inilapag ito sa harap ng aking ina. Happy birthday, Ma! Binuksan niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Sa loob ay isang tseke na nagkakahalaga ng 3 milyon pesos. Ano to? Bulong niya. Regalo. Sabi ko. Inisip ko kung ano ang kailangan nyo. Binanggit ni Papa na gusto niyang iparenovate ang kusina noong nakaraang taon. Dapat sapat na yan. Hindi namin ito matatanggap, sabi ni Papa. Pero ang mga mata niya ay nakapako sa tseke. Matatanggap nyo yan. Sabi ko, regalo yan. Walang kapalit. Sa kabila ng lahat. Magulang ko pa rin kayo. Nagsimulang umiyak si Mama. Totoong luha, hindi yung pino na inilalabas niya para makakuha ng simpatiya sa mga kaibigan niya sa simbahan. Elena, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang iparamdam sa'yo na invisible ka. Alam kong hindi mo sinasadya, marahan kong dagdag. Pero ginawa mo pa rin. Maayos natin to. Agarang sabi ni Papa. Babawi kami. Makikinig kami. Umupo ako ulit at pinisil ni Tito Tommy ang balikat ko bilang suporta. Gusto ko yan, sabi ko. Pero nangangailangan niya ng totoong pagbabago. Hindi lang mga pangako sa isang birthday dinner. Itinaas ni Rachel ang kanyang baso. Para kay Elena, ang pinakamatagumpay na tao sa mesang ito at ang taong pinakahindi maganda ang trato. Rachel, protesta ni Mama. Mali ba ako? Hamon ni Rachel. May gustong makipagtalo na si Elena ay binalewala at hindi pinansin sa bawat family gathering sa nakalipas na dekada. Walang nagsalita. Bumalik ang waiter, nagtatanong kung ayos lang ba ang lahat sa appetizers. Ang tanong ay naiwan sa ere na may halong irony. Ayos lang ang lahat, sabi ko. Pwede ko na bang makuha ang main course ko? Dahan-dahan, nagsimula ng umorder ang iba. Nagpatuloy ang hapunan. Pero ang atmosfera ay tuluyan ng nagbago. Nanatili si Tito Tommy sa tabi ko.
Paminsan-minsang nagdadagdag ng detalye tungkol sa trabaho ko. Nagulat na inaabsorb ng mga magulang ko. Halos hindi nagsalita si Bea. Nilalaro lang ang pagkain sa plato niya. Si Eric ay palipat-lipat ang tingin sa asawa niya at sa akin na parang nanonood ng tennis match. Sa kalagitnaan ng main course, nagtanong si Papa, "Ano ang ginagawa mo ngayon?" Iyon ang unang pagkakataon na nagtanong siya tungkol sa trabaho ko sa loob ng mahigit 5 taon. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa biodegradable plastic project, tungkol sa team na pinamumunuan ko, tungkol sa potensyal na epekto nito sa kalikasan. Nakinig siya. Totoong nakinig. Nagtatanong ng mga follow-up questions na nagpapakitang pinoproseso niya ang impormasyon. Si Mama ay panay ang tingin sa tseke, tapos sa akin, tapos balik sa tseke. Nang dumating ang dessert, isang magarbong chocolate creation na may mga sparklers, gumawa ng huling pagtatangka si Bea. "Well, Ma, anong masasabi mo sa party mo?" Ang masasabi ko, mabagal na sabi ni Mama, ay naging napakasama kong ina sa isa sa mga anak ko. Napangiwi si Bea, "Sa inyong dalawa." Pagtatama ni Mama, "Elena, binigo kita dahil hindi kita nakita. Bea, binigo kita dahil hinayaan kong buuin mo ang pagkatao mo sa paniniwalang mas magaling ka kaysa sa kapatid mo, nang ang kapatid mo ay nagtatagumpay nang higit pa sa anumang naiintindihan ko. Hindi iyon isang kumpletong pagtutuos. Hindi iyon parang sa pelikula na perfect ang reconciliation. Pero totoo iyon." Pagkatapos ng hapunan, habang papalabas ang mga tao, hinila ako ni Papa sa gilid. "Ang renovation ng kusina," sabi niya, pwede ka ba naming kunin bilang consultant? Gusto kong pumili ng mga materyales na irerekomenda mo. Gusto kong maintindihan kung ano ang ginagawa mo." "Nagdi-design ako ng polymer spa, hindi kusina." "Alam ko," sabi niya. "Pero naiintindihan mo ang mga materyales, ang tibay." Naisip ko, humina ang boses niya. Mukhang mas matanda kaysa sa naaalala ko. Naisip ko na baka pwede mo akong turuan ng kahit ano tungkol sa ginagawa mo. Simula na iyon. Hinatid ako ni Tito Tommy pa uwi. Sa kotse, sabi niya, "Hinarap mo yun ng may pambihirang grasya. May choice ba ako?" "Marami kang choice," sabi niya. "Pinili mo ang mabait na paraan." Makalipas ang 3 linggo, nakatanggap ako ng email mula kay Mama. Walang subject line. "Pina-frame ko ang diploma mo. Nakasabit na sa sala. Patawad kung wala ako doon noong tinanggap mo yan." Isang maliit na bagay. Pero ang maliliit na bagay ay naiipon. Tumawag si Papa noong sumunod na Martes. Nagtatanong tungkol sa carbon fiber composites para sa isang proyekto sa likod bahay na pinaplano niya. Ang proyekto ay halatang gawa-gawa lang na dahilan para makapag-usap kami. Ipinaliwanag ko pa rin ang mga katangian ng materyales. Nag-usap kami ng 47 minutes. Nag-text si Bea pagkalipas ng 2 buwan. "Sorry kung naging threat sa akin ang success mo. Inaayos ko na ang sarili ko." Sumagot ako, "Sorry kung hinayaan kong isipin mo na magkalaban tayo." Nagsimula ang renovation ng kusina noong Mayo. Kinonsulta ako ng mga magulang ko sa bawat pagpili ng materyales. Nagtatanong ng mga bagay na nagpapakitang sinusubukan talaga nilang intindihin ang trabaho ko. Nagsimulang dumalo si Mama sa mga lecture sa local community college tungkol sa environmental science. Fina-forward sa akin ang mga article na sa tingin niya ay magugustuhan ko. Sa birthday dinner ni Bea noong Hulyo, ipinakilala ako ni Mama bilang Dr. Elena Richardson, ang anak namin. Ang research chemist. Sinabi niya ito nang may pagmamalaki na tunog totoo. Pagkatapos, ay gumugol siya ng pantay na oras sa pag-uusap tungkol sa promotion ni Bea bilang department manager. Balanse. Hindi perpekto, pero progreso. Nag-lunch kami ni Tito Tommy 1 linggo pagkatapos ng party ni Bea. "Anong pakiramdam?" tanong niya. "Nakakapanibago." Inamin ko. Masyado akong nasanay na maging invisible
Kaya ang mapansin ay parang nakakailang, masanay ka rin. Sabi niya, magaling kang mag-adapt. Ang biodegradable plastic project ay nakatanggap ng paunang pag-apruba para sa testing noong Setyembre. Nag-celebrate ang team ko gamit ang champagne sa lab. Kumuha ako ng litrato at sinend sa family group chat. Sumagot si Mama sa loob ng ilang minuto, nagtatanong tungkol sa siyensya. Nagpadala si Bea ng congratulations gift. Tumawag si Papa noong gabing iyon para hilingin na ipaliwanag ko ang proyekto mula sa simula. Ginawa ko. Nakinig siya sa buong 40 minutong paliwanag nang hindi man lang iniiba ang usapan. Noong Nobyembre, nakatanggap ako ng imbitasyon para magsalita sa isang environmental summit sa Stockholm. Ang talent fee ay $35,000. Tinanggap ko. Tapos ay finorward ang imbitasyon sa mga magulang ko na may note. Kung interesado kayong dumalo, gusto kong bilhan kayo ng ticket. Sumama silang dalawa. Nakaupo sila sa front row ng keynote speech ko. Umiyak si Mama habang nag-i-standing ovation ang mga tao. Sa airport pa uwi, sabi ni Papa, "Ang dami kong na-miss sa buhay mo." Oo, sang-ayon ko. Pwede bang nandun na ako sa mga susunod? Inisip ko ang mga taon ng pagbabaliwala, ang mga hindi pagpansin, ang kaswal na kalupitan ng pagkalimot habang nasa iisang kwarto kayo. Inisip ko ang tseke na ibinigay ko kay Mama, na hindi nila kailanman pinalitan. Sa halip, naka-frame ito sa tabi ng diploma ko na may nakasulat na plaque. Ibinigay ng may higit na pagmamahal kaysa sa nararapat sa amin. Inisip ko ang pagpili sa pagitan ng paghawak sa sakit at pagbibigay ng puwang para sa pagbabago. Oo, sabi ko. Pwede ka nang nandoon sa mga susunod. Hindi ito naging perpekto. May mga awkward moments pa rin kami ni Bea. Ang mga magulang ko ay paminsan-minsan pa rin bumabalik sa lumang gawi. Pero nahuhuli nila ang sarili nila sa kalagitnaan ng pangungusap at humihingi ng tawad. Pero sumusubok sila. Totoong sumusubok. Noong Pasko, nag-toast si Tito Tommy para kay Elena na nagturo sa ating lahat na ang pinakatahimik na tao sa kwarto ay maaaring siya palang may pinakamalaking nagawa. At sa pangalawang pagkakataon, tahimik na dagdag ni Mama, itinaas ko ang aking baso. Para sa pamilya ang magulo, komplikado, at hindi perpektong uri na nagsisikap para maging mas mabuti. Patuloy ang pagdating ng mga patent. Patuloy ang tagumpay ng mga proyekto. Pero ang tunay na tagumpay ay mas maliit, mas mahirap sukatin. Nasa mga tawag sa telepono kung saan tinatanong ni Papa ang tungkol sa araw ko, sa mga article na ipinapadala ni Mama, sa mga text ni Bea na hindi natunog nakikipagkumpetensya. Ilang taon akong naging invisible. Ngayon ay nakikita na ako. Hindi dahil sa pera o sa mga patent o sa mga parangal, kundi para sa taong dati pa naman ako. Sa wakas ay kinilala ng mga taong dapat ay nakakita sa akin noon pa man, ang paghihiganti. Kung matatawag man itong ganun, ay wala sa revelasyon sa birthday dinner ni Mama. Nasa grasya na ipinakita ko pagkatapos sa pagtangging hayaang ang mga pagkukulang nila ang magdikta sa akin. Sa pagbuo ng isang buhay na puno at makabuluhan, kaya ang hindi nila pagpansin ay naging kawalan nila, hindi kawalan ko. At sa huli, sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong ma-realize kung ano ang muntik na nilang mawala ng tuluyan. Minsan, ang pinakamagandang tagumpay ay hindi ang pagpapatunay na mali sila, kundi ang pagbibigay sa sarili mo ng halagang matagal mo nang deserve at hayaan silang humabol sa liwanag mo.